Please support my channel by clicking the subscribe button and hit the notification bell for more updates. Power! So ayun, good morning. Welcome ulit dito sa Moto5 Custom Works. Yan. So today magkakating tayo ngayon ng mga pinagbubuo natin nitong week na to para makinis na natin, mamasilya yung mga spots niya and ma-primera na natin para bago dumating yung next project natin, tapos na tayo dito sa batch na to. So yun lang guys, samahan nyo ulit ko, panoorin natin itong vlog na to. Power! So yun guys, no, may bago tayong gamit. Ito, yan, Lotus na grinder kasi ito yung gamit natin palagi at magpa 5 years na itong grinder, pero okay siya sa heavy duty. Yun nga lang kasi medyo malaki, kaya hinahanap ko yung madali siya hawakan kasi most likely ginagamit ko siya sa mga fiberglass. So ito yung bago nating gamit, sponsored by Commander. Yan. Itong Lotus na to, Lotus baka naman power. So try natin to ngayong gamitin, itong Lotus na to. Kasi kaya ako inano rin to, in-acquire kasi kagaya niya, no, nakahawakan natin siya ng mas maayos, unlike dito na medyo malaki. Ayan, ang laki, oh. Magkaiba sila ng size, mas hand grip talaga yun dito, kaya kahit pang matagalan na hindi tayo makangalay. Yun nga lang, tingnan natin kung talagang pwede rin siya pang harabas itong Lotus na to. So yun, Lotus baka naman. Try ko na yung mga gamit nyo. Okay. So yun guys, reviewin natin tong bagong grinder natin, no, na Lotus. Okay, so try natin kasi yung sa ginagamit ko dati na malaking malaking grinder, ngawit ako doon. Dito medyo parang magaan siya, oh. Tapos talagang yung grip niya talagang grip mo talaga siya, hawak na hawak mo. Kumaga parang mas may control ka sa grinder, hindi yung grinder yung may control sa'yo. Tapos ayun, i-try natin na ilagay yung grinder blade. Ayan. Ayan, try lang natin. Yun. So ayun siya, isaksak na natin, oh. Actually gumagamit ako ng transformer. Okay, ginagamit ko siya pang convert para mas bumagal pa yung ikot niya kasi hindi ko naman kailangan yung extra power niya para sa cutting ng mga fiberglass. Pero try natin na rekta siya kasi kaya ako gumagamit nito dun sa dati kong grinder. Sobrang lakas kasi, as in talagang mga pambakal yung mga niya, yung power niya. So ayan, i-try ko rekta. Nakarekta siya. Sabi muna natin to. Okay, ito yung on niya, no. Ayun siya. Kumbaga yung niya, hindi siya ma-vibrate. Unlike dun sa isa kong ginagamit dati na malaki na nga, ma-vibrate pa. Pero try ko pa rin ikabit sa transformer. Ayan, para mas bumagal pa siya. Kasi hindi ko kailangan yung extra talaga na power niya, no. So try ko ngayon. Ayun. Mas lalong walang vibrate. So, mas maganda yung niya ngayon. Grip na grip ko talaga siya, oh. Diba? Kasi maganda doon, nandito sa thumb niya yung switch. Pwede rin naman dito sana, pero mas mainam kung dito mo na rin kagad siya maano sa thumb mo, no. Ayos din to, maganda. At subukan natin siya mamaya pang cutting ng yung mga body kits na ginagawa natin para ma-testing talaga natin kung ano yung performance niya kapag nagka-cutting na.
So yun guys, testingin na natin siya, no? Siyempre gamit muna tayo ng mask at saka ng windshield. High shield pa lang. So yun guys, so far maganda yung ano niya, maganda yung performance niya para sa akin. At hindi siya ngawit gamitin kasi nga, yun nga, grip na grip ko siya, no? And medyo marami-rami pa yung ikakating ko nito, kaya ayun, magagamit natin siya sa lahat na yun. So yun guys, Lotus lang, saka lang power. So ayun, update lang. Ayan, natapos na natin ikating lahat. Grabe, naabot na tayo ng anong oras na? 7:30, no? So, bali yun. Natapos na natin ikating lahat siya. Gamit yung bago nating grinder, yung Lotus na grinder. And ayun, yan, nakikita nyo na yung piraso ng mga ginawa natin. Yan. Sa tatlong tail assembly ng SSX, yung dalawang tail assembly ng Shermoto NK400, yung dalawang tangke ng gawa natin tangke enhancer, then yung mudguard, yung swing arm enhancer, tapos yung mask na SSX, and yung mask or head AC enhancer ng NK400. So yun, ayan si Pulpul, yun, pakilala ko yun si Pulpul. Hoy Pulpul, nakikisali rin siya dito eh. So ayun, bukas ililinisin ko na rin ulito, tapos try natin na masiyahan na yung mga naka-ano sa split mold. Then yung mga spotting, titingnan natin kung may mga ampaw, tapos tatanggalin natin yun syempre para talagang sulit yung ano, no? O nga pala, may naka-schedule ako bukas na pupunta rito para i-test fit na tong isang SSX tail dito at saka yung tangke na order niya. So ayun, siguro sama ko na lang sa vlog ko bukas. Ayun, pahinga na muna tayo kasi mag-edit pa tayo siyempre para early bird na ulit tayo, di ba? Ayun, power.